guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So ngayon guys, mayroon tayong dinadiagnose dito at troubleshoot. Ang problema nito guys, itong K6E engine DA63T na pick-up type multicab ay namamatay sa daan. So mostly dalawa lang ang titingnan natin dito, yung computer ba ang nag-shut off or yung fuel pump ang nag-shut off. So yan yung titingnan natin, kung fuel pump or yung computer. So dalawa lang yung titingnan natin yan. Kung habang bumabiyahe kayo namatay sa daan, tapos maya maya umandar na naman, tapos maya maya namatay, so fuel pump at saka yung computer, kasi computer ang nagbibigay ng supply patungong fuel pump. Baka siya yung dahilan kung bakit kina-cut off niya, dahil may shortage sa computer. Ngayon, kung ang bomba naman itself ang naging dahilan, dahil yung fuel relief valve niya ay palyado na, at yung fuel pump niya ay pagka uminit humihinto, so yan yung dahilan din. So ito yung unit na yun. Tapos na-perform na natin to guys. Magsisimula tayo dito sa spark plug. So bago yung spark plug natin, dahil nakita natin na pundi na yung spark plug. Tapos nag-check din tayo, nag-ignish yung coil. So nag-swapping tayo, nag-ignish yung coil sa isang unit. Easy start naman siya at walang problema ng ignition coil. So bago spark plug, ignition coil is good. So doon naman tayo pumunta sa injector. So mayroon naman supply at saka mayroong pressure sa injector. Yan. Tapos doon naman sa computer. So ayan, umandar siya. Umandar siya guys pagka tatlo, apat na ignition on. So andar lang siya pagka tatlo or apat na ignition on, para magpundo ng pressure sa pipeline niya patungo doon sa fuel rail niya. So confirm siya guys na yung pressure relief valve niya ay bumibitaw, hindi nag-hold ng pressure. So meaning pagka nasiksik na yung pressure, hindi niya hinohold yung pressure, binibitawan lang niya pabalik sa tangke. So yan yung dahilan kung bakit yung makina namamatay. So dapat hindi niya bibitawan yung pressure. So yan, umaandar siya. Kita nyo, walang check engine, walang kahit ano, wala. Umaandar siya. Pero pag namatay, tapos pag pinandar mo uli, ayaw nang umandar. Kailangan mong ignition on 3 beses, 4 na beses bago umandar. Tapos mga 15 to 20 minutes, 30 minutes, patay na naman siya. So fuel relief valve ang problema sa fuel pump. So papalitan natin ng assembly siya, dahil original pa niya to. So baka may magka-problema uli sa pump para isang trabaho lang. So yan yung ano natin guys, gagawin ngayon na trabaho. So naikot na natin lahat ng mga ano to, ng electrical at saka electronics. Kinalkal natin at wala tayong makita. Tapos bumalik tayo doon sa una. So ayan, namatay na naman. So yan, namatay siya guys. Pagka rekta natin yan paandarin, hindi yan naandar. Paandarin natin. Ayan, di ba? Patay siya.
Off natin muna. Yan. Off natin. Tapos, pagkatapos off natin, yan, observe ko rin yan na kailangan mong papahinganin muna bago umano yung makina andar. So, meaning may problema rin sa fuel pump pagka matagal na siya magandar. Umiinit siguro. So, ignition on. Isa. Ignition on. Dalawa. Ignition on. Tatlo. So gagawin natin 4. Ignition on. 4. So paandarin natin. Diba? Andar siya. Maka-4 na ignition on ka. So nagpundo na kasi ng pressure yan doon sa fuel line. So yan yung problema. So wala tayong nakita sa electronics, electrical, kasi kinalkal na natin sa mga sensor, naglinis tayo. Lahat ng sensor nilinis natin. Throttle body cleaning. So lahat dito, spark plug change, ignition coil testing, may compression naman siya. Tapos throttle body cleaning, TPS cleaning, map sensor cleaning, manifold sensor cleaning, iyak valve cleaning. So nag-cleaning tayo lahat, pati tangke nag-cleaning rin tayo. At filter. So lahat inano natin ginawa, nag-cleaning tayo. Tapos camshaft sensor at saka crankshaft sensor, cleaning tayo. So ganun pa rin, loose compression talaga doon, loose pressure doon sa fuel pump. So yun, sana nakakuha kayo ng kunting kalaman. This is Autoboyson. Maraming salamat. God bless you all. Ito maya maya guys, mamamatay na naman to. Make